The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with your disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12, and while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hands into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading reminds us of our obligation to share the good news to other people so that they may also find and receive salvation. Share the good news to other people. How do you define evangelization? Someone said evangelization is like a beggar telling another beggar where to find bread. Evangelization is a beggar telling another beggar where to find bread. I am not the bread, I don't produce the bread, but I tell you where you can get a bread. That is evangelization. Our obligation is to tell people where to find bread. What is the gospel trying to tell us? The church is not perfect. If you focus on the flaws, on the sin, you will always find something wrong in the church. You will always find, even in the company of Jesus, you can find someone who betrays the God they serve. Kung titingnan mo ang kapulaan ng simbahan, palagi kang may makikita. Palagi kang may mapapansin. Palaging nakamulagat sa iyo yan. Kaya ano ang paanyaya sa Ebanghelyo? Tingnan mo ang Diyos. Tumingin ka sa Diyos. Alam ng Diyos. Sa Ebanghelyo, hindi siya yung bibiglain na mayroong magkakanulo. Alam niya na mayroong magkakanulo. Alam niya. Alam niya kung ano mangyayari. Ngunit naging masunurin siya sa kalooban ng Ama. Mahalaga ding pagtuunan ng pansin yun. Kung ipapahintulot ba ng Diyos na malalaman mo kung anong mangyayari sa buhay mo at makikita mo kung ano yung pangit na mangyayari, susundin mo ba? Hello? Di ba, ano? Puro kayo ganon.
Pero paano kung yun ang kaligtasan? Paano kung yun ang kaligtasan? Ano sabi ng isang nagdadasal? Anong klaseng Diyos ka na alam mo ang nangyayari sa mundo, pero bakit mo pinahihintulutan ng karamdaman at hanggang ngayon walang lunas? At sabi, sinagot daw ng Diyos ang nagtatanong sa kanya. Ang sabi ng Diyos, alam ko lahat ang karamdaman. Alam ko lahat. At nagpapadala ako ng ipapanganak na siyang makakatuklas ng lunas. At sabi nung nagtatanong, nasaan sila? Nasaan sila? Ang sagot daw ng Diyos ay, nilaglag ng nanay nila. Nilaglag. God knows the problem. God knows the solution. But when God sent someone to be an answer to the problem, there were mothers who aborted their children. Why? Because we don't want to be responsible. We don't want to be responsible. Minsan may nag-message, sabi niya, Father, anong gagawin ko? Sinabi ng doktor ng aking ipapanganak ay abnormal. Abnormal. May sakit at baka hindi rin lang mabubuhay. May butas sa puso, nasa tiyan pa lang. Sinabi na ng doktor na kailangang ilagay sa incubator. Father, ngayon pa lang sinasabi na ng doktor, baka 2 million ang kailangan namin. How I wish I can say, sige, ipanganak mo, padadalang kita ng 2 million. How I wish, di po ba, ano? And it is so easy to say, do it. I will pray for you. Hindi naman ganun kadali yun. Unang-una, hindi naman ako manganganak. Di po ba, ano? Ikalawa, hindi ko, aaminin ko sa inyo, yung mga mister dito, wala namang nasaksihan nila, panganganak na kailang mga misis, pero wala sino man sa kanila ang naintindihan kung anong pakiramdam na nanganganak. Di po ba? Kaya nga sabi nila, kung palitan daw manganganak, misis muna, tapos mister, palaging isa lang ang anak. Kasi yung mister ayaw. Di ba? Madaling magsabi yun pag hindi ikaw naman nakaranas. Nung nawala ang aming pamangkin, isipin nyo, katatapos lang ng ordination, nawala ang aming pamangkin sa Mega Mall. Ang saya-saya ng kainan sa Max. Nung mag-uwi na, kulang ng bata. Sabi nung, kulang ang sapatos. Ano ba? Pagtingin, kulang. Nawawala. Alam nyo, nagmimisa ako nun sa Mega Mall. Nagmimisa ako. At yung hawak-hawak niyang manok, itinapon niya sa sahig. Sabog ang manok. Sayang. Di ba? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-iskandalo dito. Nagmimisa ako. Di ba? Ano sabi ng kapatid ko? Iskandalo lang ang alam mo, sapagkat hindi mo naintindihan ang pakiramdam na isang nanay na nawawala ang anak. Totoo naman. Totoo naman. Nanay lang talaga nakakaramdam. Di ba, anak? Ako nga, naisip ko yung manok, hindi ko naisip yung pamangking ko eh. Di ba? Di ba? Ano ibig ko sabihin? Pag may problema ang ibang tao, napakadali magsabing, I'll pray for you. Pero, nasaan ako doon? Ano sabi ko? Ipagdasal mo. Ipagdasal mo. Kung yan ay pagsubok, tutulungan ka ng Diyos. To cut the story short, pinanganak ang bata. Walang butas ang puso. After several months, nagpadala ng picture yung nanay. Father, ito na po siya. Ito na po siya. Ano ibig ko sabihin?
Kung nakafocus ka sa problema, ay, marami tayo niyan. Pero kung nakapost ka sa solusyon, meron ding solusyon. Because what you imagine will happen. Please listen. What you imagine will happen. Kung problema lang ang laman ng utak mo, problema lang ang darating sa buhay mo. Kung nananalig ka sa Diyos, sa gitna ng problema, darating ang Diyos. Ano sabi nila? Nung si David ba ay humaharap kay Goliath, ang pinagdasal ba ni David mawala si Goliath? Hindi. Ang pinagdasal ni David ay, bigyan mo ako ng lakas na pagtagumpayan ko ang Goliath na ito. My dear friends, my brothers and sisters, we don't have a perfect church, but we have a complete God. We don't have a perfect church, but we have a complete God. David knew that Goliath is a big problem, but David also knew that he has a God bigger than Goliath. What I'm trying to say, everybody will have a problem. But do not forget that we have a God bigger than our problems. It is what we celebrate on Holy Week. Regardless of how great is my sin, it did not prevent God from saving me. If you have listened carefully to the gospel, I do not know if you listen carefully. Ano sabi doon ni Jesus kay Judas? Woe to you! Woe to you! Anong mas masakit doon? Sana di ka na lang pinanganak. May sasakit pa ba doon? Wala na. Wala na. Sana hindi ka na lang pinanganak. Bakit? Pinagpalit mo lang ako sa 30 pirasong pilak? Yun lang bang relasyon natin? Di po ba, ano? Magandang itanong yon. Mananabi ako, lulubusin ko na. Lulubusin ko na, ha? Bato-bato sa langit, ha? Tamaan, buti nga. Di ba, ano? Di ba? Ano ang pangkaraniwang kasalanan? Sabi nga, ng mga umattend ng recollection ni Monsignor Jerry Santos, ano pangkaraniwang kasalanan? Sabi, ngayon ko lang nalaman ang paborito ng Greenbelt na kasalanan, lust. Grabe. Lahat ng itanong ang sagot, lust. Oh, grabe. Ano ba naman yan, Father Dave? Sabi, hindi ko po alam. Ha? Ano ibig ko pagtunan ng pansin? Tinatanong mo ba sa iyong sarili, mister, kung ano ang pinagpalit mo sa iyong asawa? Hello? Diba? Yung ikaw ay nakiapid, ano pinagpalit mo? Ilong lang? Ano pinagpalit mo? Bakit mo pinagpalit ang iyong asawa? Sa mga anak, anong pinagpalit mo? Na kung makasigaw ka sa iyong magulang, gano'n na lang. Di ba? Anong meron ng iyong barkada na kung makasagot ka sa iyong mga magulang, wagas? Di ba, ano? Madali kasi ituro si Judas eh. Pero ang imbitasyon ay, ituro mo ang iyong sarili. But in spite of the sin, sa ano sabi ko kahapon, minahal ni Jesus si Judas hanggang sa huli. Minahal ni Jesus si Judas hanggang sa huli. Ano biyaya? Panginoon, na may maramdaman ko na mahal mo ako sa gitna ng aking pagkukulang. Upang
upang magampanan ko ang panawagan ng unang pagbasa na ipahayag ko ang mabuting balita. Only those who understood that they were loved so greatly is capable of sharing the good news to others. Amen. Going back to what I've said, the first reading reminds us of our obligation to share the gospel. Don't just participate in the liturgy, share the gospel. We are all beggars, telling another beggar where to find bread. Second, you can only share if you understood the message. Ano po ang sabi ng Santa? Sabi niya, to whom much is forgiven, love much. To whom much is forgiven, love much. Kung naintindihan mong higit kang pinatawad ng Diyos, dapat meron kang higit na pagmamahal. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.